Ernesto, naging mabuting tao tayo na napakaraming taon. Kahit ang pagbabalik loob sa kanya ay ginawa natin. Sapagkat ayaw nating kamulatan ng anak natin ng kasamaan. Gusto natin siyang mamuhay ng normal at may takot sa Diyos. Ngunit sa nangyari kay Esmeralda, hindi ko hahayaan ang mga gumawa nito sa kanya. Magbabayad sila, Ernesto! Magbabayad sila! Matitikman nila ang aking kalupitan! Taon 1987, Mindanao. Isang mapagpalang araw, ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa totoong buhay, at ang lahat ng tauhan at lugar ay aking itatago sa totoo nitong mga pangalan, sapagkat nabubuhay pa ang iilan sa mga karakter sa kwentong ito sa kasalukuyang panahon. At ito'y bilang respeto na rin sa mga nabubuhay pa na mga tauhan at sa mga taong namumuhay pa sa lugar na yon ng tahimik at mapayapa. Sa isang liblib na baryo sa Mindanao, nanahan ang mag-asawang sina Ibiang at Ernesto. Sa kanilang simpleng buhay ay masaya sila at puno ng pagmamahalan, lalo na nang isilang ni Ibiang ang kanilang anak na si Esmeralda. Itinuturing ng mag-asawa na isang biyaya mula sa langit ang kanilang anak, lalo na't napakaganda nitong bata at napakaputi. Inisip nila na ito na marahil ang biyaya ng Panginoon dahil sa pagbabalik loob nila sa Kanya. Bantog na mambabarang si Ibiang noon sa kanyang lupaing sinilangan sa Iloilo. Kaya naman sakay ng barko ay nakipagsapalaran silang mag-asawa sa Mindanao, kasabay na rin ang pagbabago ni Ibiang at pagbabalik loob sa Diyos. Walang araw na hindi nagpapasalamat ang mag-asawa sa mga pagpapalang kanilang natatanggap, maliit man o malaking bagay. Hanggang sa nagdalaga na si Esmeralda at kailangan na niyang mag-aral sa bayan. Madalas siyang ihatid ng ama at sunduin sapagkat liblib ang lugar na kanilang tinitirhan. O anak, ang madalas kong bilin ha? Huwag kang makikipag-usap sa mga estranghero. Opo, tatay. Huwag po kayong mag-alala. Palagi kong tinatandaan ang inyong mga bilin ni ina. O, paano po, tay? Mamaya po ulit, baka mahuli na ako sa aking klase. O sige, huwag kalimutang kumain, ha? Opo, tatay. Ay, ang batang ito talaga. Nagliliparan ang alikabok sa paligid, gawa ng pagragasa ng gulong ng mga sasakyan ng mga batang may kakayahan sa buhay sa maduming kalsada. Halos hindi na makita ang paligid dahil sa alikabok. Napapabuntong hininga na lamang si Mang Ernesto habang tinatanaw ang mga sasakyang papasok sa bakuran ng paaralan na pinapasukan ng kanyang pinakamamahal na anak. Ay nako, ibang-iba talaga ang asal ng mayayaman. Akala nila pag-aari na nila itong buong kalsada. Aniya, sabay alis pabalik sa gubat kung saan sila nakatirang mag-anak. Samantala, sa paaralan naman nila Esmeralda, masaya siyang binabati ng kanyang mga kaklase. Marami kasing kaibigan si Esmeralda dahil bukod sa napakaganda, mabait din siya sa kanyang mga kakilala. Hindi maipagkakailang marami ang humahanga sa kanya, ngunit marami rin ang naiinggit ng palihim. At isa na doon si Jessie, ang kanyang inaakalang matalik na kaibigan. Esmeralda! Dito! Buti naman nandito ka na. Akala ko mahuhuli na. Hindi natapos ni Esmeralda ang kanyang sasabihin dahil sa kanyang nasaksihan. Bilib na talaga ako sa iyo, Esteban. Akalain mo yun? Binilhan ka ng papa mo ng sasakyan? Ako pa ba?
Madali lang lambingin si Papa. Isang pawa ko lang, bibigay ka agad yun. At saka tol, nag-iisang anak lang ako. Kaya sunod ang layo ko sa buhay. Nagtatawanan silang umalis papasok sa eskwelahan, habang si Esmeralda ay nangungunot ang noo habang nakatingin sa papalayong grupo nila Esteban. Natigil lamang ang kanyang pagmamasid sa papalayong binata nang marinig ang tila kinikilig na si Jessie. Ang gwapo talaga ni Esteban. Siya ang pinapangarap kong lalaki. Mayabang pero may pagyayabang naman. At bagay naman kami, pareho kaming mayaman. Mukhang may gusto ka kay Esteban ah. Ha? Ay, naku. Kasi Huwag ka mag-alala, Jessie. Ligtas sa akin ang lihim mo. Wala makakaalam na gusto mo siya. Salamat, Esmeralda. Kinabahan ako. Ang daldal ko kasi. Ay, naku. Tama na yan. Tara na. Baka mahuli na tayo. Pagdating nila sa loob ng eskwelahan ay makikita nila si Esteban kasama ang kanyang mga kaibigan na nakaupo sa isang puno sa gitna ng palaruan. Tahimik na naglalakad sila Esmeralda nang may sumipol sa kanila na sinundan naman ng malulutong na tawa at hiyawan. Hindi lang pinansin ni Esmeralda habang si Jessie ay kilig na kilig. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang bigla silang tinawag ni Esteban. Esmeralda Andrade, parang hindi mo narinig ang tawag ko ah. Kailan pa naging pagtawag ang sipol? Magandang araw, Esteban. Mahiyain lang talaga si Esmeralda. Ganun ba? Baka naman bingi lang yung kaibigan mo. Naiinis namang lumingon si Esmeralda sa kanya. Napapitlag pa ang binata sa paraan ng pagtitig ni Esmeralda. Maging si Jessie ay nagulat din sa ginawang yon ng kanyang kaibigan. Paano naging pagtawag ang pagsipol, Mr. Esteban Agustin, Esmeralda? Ayun, Mr. Agustin. Talagang hindi kami lilingon sapagkat hindi naman kami aso. Wala rin naman kaming kasabay na aso para sumipol ka. Natawa na lamang si Esteban, ngunit agad siyang tinalikuran ni Esmeralda. Napahinto pa ang dalaga at tinawag si Jessie na patuloy sa pagpapantasya sa binata. Napapailing na lamang siyang tinawag ang kaibigan na agad naman nitong ikinasunod kay Esmeralda. Buong araw, naging abala ang dalawa. Nang mag-uwian na, ay sabay silang naglalakad palabas ng eskwelahan. Ilang sandali pa, nakita na ni Jessie ang kanyang sundo. Mayaman sina Jessie at may sasakyan sila. Madalas siyang ayain nitong sumabay na lamang sa kanya, ngunit madalas din niyang tinatanggihan, sapagkat susunduin naman siya ng kanyang ama. Nagpaalam na sila sa isa't isa at sinabing magkita na lamang sila kinabukasan. Napatango na lamang si Esmeralda habang tinatanaw papaalis ang kanyang kaibigan. Tahimik niyang inaabangan ang kanyang ama dahil wala pa ito. Nagtataka naman siya sapagkat ito ang unang pagkakataon na nahuli ang pagdating ng kanyang ama. Habang naghihintay siya ay narinig niya ang tunog ng sasakyan na paparating na sinasamahan pa ng mga hiyaw ng mga kabataang laki sa layaw. Malayo pa lamang ang mga ito ay napuno na ng alikabok ang daan. Bagay na ikinainis na lamang ni Esmeralda habang siya ay nananabi sa gilid. Nagulat na lamang siya nang huminto ang sasakyan sa kanyang harapan. Tinataboy niya pa ang mga alikabok na dulot noon. Miss Andrade, mukhang nag-iisa ka. Sumabay ka na sa amin. Saan bang bahay mo? Ihahatid ka na namin. Hindi na, maraming salamat na lang. Susunduin ako ni tatay. Sigurado ka? Hindi pa naman ligtas sa panahon ngayon, lalo na sa magagandang katulad mo. Mas magiging ligtas ako kung hahayaan niyo na lamang ako. Biglang nagtawanan ang mga kasamahan ni Esteban.
Pinagtatampal sila ng binata isa-isa. Natatawa rin ito dahil sa ginawa ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos noon, nakangisi niyang hinarap si Esmeralda na hindi naman nakatingin sa kanila. Ano, Miss Andrade? Hindi ka ba talaga sasabay? Kung hindi, mauuna na kami. Ikaw ang bahala. Ingat ka ha. Huwag kang aalis dyan hanggat wala ang sundo mo. Kita tayo bukas ha. At bigla nang pinaharurot ang sasakyan. Nakasunod naman ang 2 pang sasakyan na pag-aari ng kanyang mga kaibigan. Nakasimangot na sinundan ng tingin ni Esmeralda ang papalayong sasakyan nang makita niya ang kanyang amang nakatingin din kina Esteban. Nakangiti siyang kinawayan ang kanyang tatay at tumango naman ito sa kanya. Anak, ikaw ba'y binabastos ng mga kaklase mo sa paaralan? Tanong ni Aling Ibyang habang hinahanda ang kanilang hapunan. Nangunot naman ang noo ni Esmeralda sa sinabi ng ina na tila ba nalilito siya. Natigilan naman ang kanyang ina sa ginagawa nito at hinarap ang kanyang anak. Napabuntong hininga na lamang habang nakatingin kay Esmeralda. Nakita ka raw kasi ng tatay mo na kausap ang nag-iisang anak ng mga Agustin. Baka kako ay binabastos ka na nila. Napatingin naman si Esmeralda sa ama na kasalukuyang nagpapakain ng kanilang mga alagang hayop. Ito ang libangan ng kanyang ama kapag hindi ito nangangahoy at nilalakuyon sa bayan. Napangiti naman siya habang pinapanood yon na kinakausap ang mga alagang manok na parang mga tao. Hay nako, si tatay talaga, masyadong maalalahanin. Huwag kayong mag-alala, Nay. Walang nambabastos sa akin. At saka, hindi ako papayag na may mambastos sa akin, no? Ang nakita ni tatay kanina, inalok ako ni Esteban na sumakay. Masyado raw kasing delikado para sa babayang umuwi mag-isa paghapon na. Pero anak, lagi mong tatandaan ang bilin namin ng iyong tatay, ha? Palagi siya nag-aalala sa iyo, kaya sana mag-iingat ka. Nay, kayo rin na nagsabi na lagi kong kasama ang Panginoon, kaya huwag po kayong mabahala. Ayaw ko kayong pinag-aalala ni tatay, kaya palagi ako nag-iingat. Napangiti naman si Aling Ibyang at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Si Esmeralda naman tinutukan na ang kanyang takdang aralin. Alam niyang nag-aalala ang kanyang ina, ngunit alam din niyang kasama niya ang Diyos araw-araw, kaya ligtas siya para sa kanyang pananaw. Kinabukasan, araw ng Biyernes, naging abala ang mga estudyante sa huling araw ng klase. 2 araw silang hindi magkikita at sigurado siyang magiging tambak din ang kanilang mga takdang aralin. Iba na kasi sa kolehiyo, mas mahirap siya sa sekundarya. Pasalamat si Esmeralda dahil isa siya sa mga napili ng paaralan na gawing iskolar. Matataas ang kanyang grado, kaya naman hindi nang hihinayang ang nagpapaaral sa kanya. Nakakapagod naman ang pagsusulit na yon. Hay nako, mas masarap pa rin ang high school, di ba Esmeralda? Hay nako, sinabi mo pa, Jessie. Hindi tulad ngayon, kailangan na talaga nating maging seryoso. Tama ka dyan. Halika doon tayo maupo. Pumwesto sila sa sementadong upuan at lamesa na nasa ilalim ng mga puno. Masaya pa silang nagkukwentuhan. Ang hindi nila alam, mayroong nagmamasid sa kanila. Nang makaupo na sila, ay agad na lumapit ang binatang si Esteban. Napakunot ang noo ni Esmeralda habang si Jessie ay halos mamilipit sa sobrang kilig nang makita ang binata. Kumusta na kayo, magagandang chicks? Ay, ikaw pala Esteban. Ayos lang kami. Nakangiting nakatingin si Esteban kay Jessie habang ang babae ay halos maihina sa sobrang kilig. Samantalang si Esmeralda naman ay nakakunot ang noo habang nakatingin sa kaibigan na kalaunan ay sinipa niya ang paa sa ilalim ng lamesa. Rico, bakit ba? Para kang tanga. Kumalma ka nga lang. Jessie,
Pakilala mo nga sa akin yung kasama mo. Sayang kasi. Maganda sana kaso parang may pagkamasungit lang. Nagbago naman ang ekspresyon ng mukha ni Jessie, ngunit hindi siya nagpahalata. Napapangiti siyang tumingin kay Esteban, ngunit ang mga mata ng binata ay nasa nakasimangot na si Esmeralda nakatingin. Hay nako Esteban, hindi ko na kailangan ipakilala si Esmeralda sa'yo. Kilala mo na siya, ano ka ba? Hoy Esteban! Pasensya ka na, Jessie. Natulala lang kasi ako dahil sa kagandahan ng kasama mo eh. Nanlalaki naman ang mga mata ni Esmeralda habang si Jessie ay nakasimangot na hindi nakikita ng kanyang mga kasama. Lihim na naiinis dahil ang tipo niyang lalaking si Esteban ay tila si Esmeralda ang napupusuan. Pwede ba tigilan mo nga ako Esteban? Hindi ako katulad ng ibang babae na nakikilala mo na kapag nakita ka, para nang inuuso ka ng puwet. Mukha ngang kakaiba ka, Miss Andrade ah. Hindi ikaw yung tipo ng babae na madaling makuha sa isang kindat lang. Tama ba, Jessie? Oo, tama ka, Esteban. Hindi ko alam sa kaibigan ko kung bakit ganyan siya eh. Kasi kagalang-galang siya. Pwede ba tigilan mo nga ako? Halika na, Jessie. Ay sige. Bye, Esteban! Hinablot ni Esmeralda papaalis si Jessie at tinanaw na lamang sila papalayo ni Esteban. Samantala, kinagabihan, may isang pusong sawi ang nababalot ng lungkot at pighati. Umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang silid ang pag-iyak na akala mo ay sawing-sawi. Ano bang nangyayari dun sa batang yun? Bakit pa siya iyak ng iyak? Jessie? Bakit ka umiiyak, anak? Nang makaakyat sa ikalawang palapag ng bahay, kumatok siya sa pinto ng kanyang anak na kanina pa umiiyak. Nang hindi ito sumasagot, ay tinawag niya ang kasambahay para hingiin ang susi ng silid ni Jessie. Dali-dali namang kinuha ito ng katulong. Natataranta pa nang marinig ang boses ng kanyang matapobreng amo. Elsa! Bilisan mo naman ang kilos mo, napakabagal mo! Mamamatay na lang ang anak ko sa loob ay hindi ko pa mabuksan ang pinto! Ay, eto na po, ma'am. Estupida! Iabot mo na lamang ay tatanga-tanga ka pa! Akin na! Masamang nakatingin si Elsa sa kanyang amo na binubuksan ang silid ng anak. Kailangan pa niyang magtiis para mapaaral ang kanyang pamangkin. Nagtsatsaga lamang siya sa pamilyang yon para mapagtapos ang kanyang pinag-aaral. Jessie, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Mama, hindi niya ako gusto. Iba ang gusto niyang babae. Ha? Ay, sino ba yan? Si Esteban, Mama. Hindi ko kakayanin na may mahal siyang iba. Si Esteban? Yung anak ni Don Gustavo at Doña Amara? Ay nako, at sino naman ang babaeng natitipuhan niya? Muling napaiyak si Jessie. Agad naman siyang inalo ng kanyang ina at muling tinanong kung sino ang babaeng naging dahilan ng kabiguan ng pag-ibig nito kay Esteban. Jessie, anak, kung yang iniiyak-iyak mong bata ka, sinabi mo na sa akin kung sino, di sana'y magagawa na natin ang paraan ng problema mo. Sabihin mo sa akin kung sino't gagawa niya ni Mama ng paraan. Pero Mama, kaibigan ko po siya. Kung inaagaw ang pag-aari mo, anak, hindi mo kaibigan yon. At kung ang taong yon ay di nabibilang sa ating mundo, hindi kaibigan yon. Hindi natin pwedeng kaibiganin ang hindi nabibilang sa ating lipunang ginagalawan. Ano pong ibig niyong sabihin, Mama? Na hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa mga hampas lupa, Jessie, dahil mga manggagamit sila. Kesa umiyak ka dyan, buti pa makipaglaro ka na lamang, anak. Makipaglaro, Mama? Ano pong ibig niyong sabihin? Kaibiganin mong lalaking gusto mo at siraan mo ang babaeng gusto niya. Pero Mama... Yan lang ang paraan para makuha mo ang gusto mong lalaki, Jessie.
Pwera na lang kung gusto mo magpatalo at umiyak na lang hanggat kaya mo. Pag-isipan mong sinabi ko, anak. Naiwang tulala si Jessie, ngunit nasa bahagi ng kanyang puso na maaaring tama ang kanyang ina. Kung sa ganitong paraan niya makukuha si Esteban, ay handa siyang hamakin ang kahit na sinuman. Samantala, masayang naghahapunan ang pamilya ni Esmeralda nang may panauhin silang hindi inaasahan. Nagulat si Mang Ernesto sa kanilang bisita at ganoon din sina Esmeralda at Aling Ibyang. Magandang gabi po. Sino sila? Anong kailangan mo? Nandyan po ba si Esmeralda? Napatingin naman si Mang Ernesto sa nakakunot ang noo na anak, ni walang kahit anong ekspresyon sa mukha nito habang palabas ng kanilang kusina. Ang makikita mo lang sa mukha niya ay ang pagkagulat sa presensya ng kanilang bisita. Magandang gabi sa iyo, Esmeralda. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman tong bahay namin? Tinanong ko sa pinsan ko, yung kaklase mo. Ang totoo niyan, siya dapat ang pupunta rito para ihatid tong takdang aralin nyo. Kaso, sumama ang pakiramdam niya kaya nakisuyo siya sa akin. Ang mabuti pa papasukin mo ang bisita mo, anak. Gulat namang napalingon si Esmeralda sa kanyang ina at makikita sa mukha nito na hindi niya gusto ang tinuran noon. Ngunit napangiti lamang si Aling Ibyang na nakatingin sa kanyang anak. Oo nga naman, mukhang malayo pa ang pinanggalingan ng kaibigan mong yan. Hindi ko po siya kaibigan. Mga mayayaman lang ang mga kaibigan niya. Grabe ka naman. Wala naman sa katayuan o estado ng buhay ang pakikipagkaibigan. Sige, para hindi ka na mainis. Eto na, yung notebook. Tapos aalis na rin ako. Pagpasensyahan mo na sana ang anak ko. Tumuloy ka muna't magkape. Pakiwari ko sa bayan ka pa nagmula. Napatingin naman si Esteban sa nakasimangot na si Esmeralda. Lihim na lamang na napapangiti ang binata sa inaasal ng dalaga. Mukhang hindi nga ito ang klase ng babae na madaling makuha o mapaamo. Isa itong kagalang-galang na dalaga. Nung gabi rin yun, nagsimula na ang pagkakaibigan ni na Esmeralda at Esteban. Napatunayan nila pareho sa isa't isa na pareho silang mali sa unang pagkakakilala nila. Akala ni Esteban ay katulad si Esmeralda ng ibang babae na isang ngiti at isang kindat lang ay bibigay na kaagad. Ganoon din naman si Esmeralda. Akala niya kapag mayaman ay palaging nasa langit. May mga mayayaman din pala na katulad ni Esteban na hindi mapagmataas. Samantala, lumipas ang mga araw at linggo na madalas na isabay ni Esteban si Esmeralda. Naisip ng binata na para hindi na rin masyadong mapagod ang ama nito, kakahatid at kakasundo sa kanya. Medyo may kalayuan pa naman ang bahay nila Esmeralda sa bayan, kaya nagpresenta na siya na isasabay palagi ang anak nito. Nagpapasalamat naman si Mang Ernesto at Aling Ibyang kay Esteban sa kabutihan nito sa kabila ng kanilang magkaibang katayuan sa buhay. Tingnan niyo, si Esmeralda na ba tsaka si Esteban? Oo nga isang linggo ko nang napapansin na palaging sinasabay ni Esteban si Esmeralda Pero bagay naman sila, di ba? Pareho silang may magagandang muka. Natigilan si Jessie sa paglalakad nang marinig ang usapan ng mga estudyante. Isang linggo na rin siyang hindi nakikisabay kay Esmeralda. Kapag tinatanong siya nito kung anong dahilan, sinasagot niya lang parati na kailangan niya magseryoso sa pag-aaral dahil ang ilan sa kanyang mga subject ay mababa ang grado. Salamat, Esteban. Sinabi ko naman sa iyo, hindi mo na ako kailangang sunduin. Ano ka ba? Kabawasan din to sa gawain ng tatay mo. Tsaka sabi ko naman, di ba, para na rin ako naghatid ng nakababatang kapatid.
O sige, mauna na ako ha. Magkita na lang tayo mamaya. Tumango na lang si Esmeralda. Napangiti naman ang binata at hinagod siya sa ulo na parang bata. Napasimangot pa siya't nagulo ang kanyang buhok na ikinatawa naman ni Esteban. Tumakbo na ito papalayo habang siya napapailing na hinatid ng tanaw ang papalayong binata. Nang akto na siyang aalis para pumasok sa klase, ay nagulat siya nang pagharap niya ay masama ang tingin sa kanya ni Jessie. Napangiti naman siya at kinawayan ang kanyang kaibigan. Ngunit nagulat siya nang walang imik itong tumalikod sa kanya. Napakunot ang noo ni Esmeralda, ngunit hinabol niya pa rin yun. Jessie! Jess! Sandali! Teka lang! Ano ba? Bakit ba? Galit ka ba sa akin? Nung isang araw mo pa ako hindi pinapansin, may nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Kung pakiramdam mo meron, baka nga. Jessie naman, ayoko ng ganito tayo. Hindi ako sanay. Isa pa, alam mo naman na ikaw lang ang nagtsatsaga na makipagkaibigan sa akin. Yun na nga eh. Ako lang ang nagtsatsaga na kaibiganan ng pobreng katulad mo. Pero anong ginawa mo? Trinaydor mo ko. Tama nga si Mama. Kayo mahihirap, manggagamit kayo. Napalingon ang ibang estudyante nang sumigaw si Jessie. Napatingin naman sa paligid si Esmeralda, kaya inalo niya si Jessie. Hihilahin niya sana ito sa lugar kung saan malayo ang mga tao, ngunit hinila ni Jessie ang kanyang braso, bagay na ikinagulat ni Esmeralda. Jessie, mag-usap tayo nang walang nakakarinig. Problema nating dalawa to. Bakit? Nahihiya ka? Nahihiya ka marinig nila na ahas ka na nagkukunwaring kaibigan? Ano bang sinasabi mo dyan, Jessie? Anong ahas? Anong pinagagalingan ng mga salitang yan? Tama ng pagkunwari mo, Esmeralda. Akala ko pa naman iba ka sa lahat. Alam mo na gusto ko si Esteban. Lahat ng damdamin ko para sa kanya, alam mo. Sabi mo ayaw mo sa kanya, pero anong ginawa mo? Inahas mo siya sa akin. Mga agaw ka. Nasa ilalim pala talaga ang kulo mo. Ahas! Tama na, Jessie. Wala akong inaagaw sa'yo. Unang-una, hindi naman naging kayo. Ano? Napakakapal ng mukha mo! Akto niyang sasampalin si Esmeralda, ngunit nasanggayon ng dalaga na ikinagulat naman ni Jessie. Maging ang mga estudyanteng nakasaksi sa pagtatalo nilang dalawa ay nagulat din. Kalmado lang si Esmeralda, ngunit makikita mo sa kanyang muka ang galit. Wala akong inaagaw sa'yo at huwag mo akong tatawaging ahas. Hindi ko akalain na aabot tayo sa puntong ito, Jessie, dahil lamang sa lalaki. Dahil sa lalaki, aawayin mo ako? Gusto ko malaman mo, para ko lang kapatid si Esteban at ganun din siya sa akin. Hinahatid niya ako dahil naaawa siya sa tatay ko. Pero kung ganyang ugali ang ipapakita mo sa kanya, sigurado kong hindi kanya magugustuhan. Bakit di ko nakita agad ang tunay mong kulay? Sa ating dalawa, mas ahas ka dahil magaling kang magbalat kayo. Naiwang nakatulala si Jessie. Sa tanang buhay niya na magkasama sila ni Esmeralda ay ngayon lamang niya ito nakitaan ng galit. Ngunit hindi na mahalaga sa kanya kung anuman ang nararamdaman ni Esmeralda. Gagawin niya ang sinabi ng kanyang mama. Hindi siya papayag na mawala sa kanya si Esteban. Samantala, kinabukasan, araw ng Sabado, matapos nilang magtalo ni Esmeralda ay nagpasya siyang humingi ng tawad. Ngunit ito'y kunwari lamang dahil bahagi ito ng kanyang mga nabuong plano. Sakto namang may gagawin silang proyekto sa paaralan, kaya ito ang tamang oras na gagawin niya ang balak na kunwaring paghingi ng tawad. Esmeralda, pwede ba kitang maabala? Uy, ikaw pala, Jessie. Tamang-tama, ako din may sasabihin ako sa'yo. Halika, doon tayo. Biglang nagbago ang muka ni Jessie. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon ni Esmeralda. Iniisip niya kung bakit masyado itong mabait para makalimot agad sa nangyari.
dito na lang tayo kung hindi naman masyadong mahalagang sasabihin mo. Sige. Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin sa mga sinabi ko kahapon. Ganun ba? Ako din may sasabihin. Gusto ko sanang Bigla niyang sinampal ang kanyang sarili. Nagulat si Esmeralda sa ginawang yon ni Jessie. Maging ang mga estudyante ay napalingon dahil sa pagsigaw ng dalaga. Nagulat naman si Esteban at agad na lumapit sa dalawa. O ano nangyari? Jessie, napano ka? Esmeralda, ano nangyari kay Jessie? Kung nagulat ka, Esteban, mas nagulat ako. Ano nangyayari sa iyo, Jessie? Bakit sinampal mo ang sarili mo? Ano akala mo sa akin, Esmeralda? Baliw? Para saktan ko ang sarili ko? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Ganito ba talagang nagagawa ng pag-ibig? Maiwan ko na nga kayo dyan. Hinatid nilang dalawa ng tingin ang papalayong si Esmeralda. Habang si Jessie ay lihim na nakangiti, sa isip niya ito na ang simula ng pagkasira ng kanyang kaibigan. Gagawin niya lahat, mapasa kanya lamang si Esteban. Ayos ka lang ba, Jessie? Nagbago na talaga si Esmeralda. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya yung mabait na kaibigan ko. Nagkakamali ka, Jessie. Siya pa rin si Esmeralda. Baka naman ikaw ang nagbago. Nginitian siya ni Esteban at biglang umalis. Tila nataranta naman si Jessie at agad na hinabol ang binata. Hinawakan niya ito sa braso na agad namang ikinahinto ni Esteban. Pwede ba, Jessie? Kung sisiraan mo lang sa akin si Esmeralda, wag mo nang ituloy. Dahil mas kilala ko siya higit sa pagkakakilala mo sa kanya. Ano ba talagang nagustuhan mo sa pobreng yon? Wala nga siyang yaman katulad ng sayo, pero mayroon siyang yaman na wala ka. Pagmamahal ng pamilya, Jessie. Lalong sumidhi ang galit ni Jessie kay Esmeralda, hanggang sa dumating na siya sa punto na sukdulan na ang kanyang kasamaan. Pinadukot niya ito at ipinabugbog. Matindi ang paghihirap na ginawa ng mga inutusan ni Jessie kay Esmeralda. Dinala nila ang babae sa isang gubat. Nawalan ng malay noon si Esmeralda na nakahandusay sa damuhan. Tinanong ng isang lalaki kung ano ang kanilang gagawin at nanlaki ang kanilang mga mata nang sabihin ni Jessie na hubaran ang dalaga at kanilang tabihan. Teka, sobra naman yata yan, Jessie. Wala naman sa usapan natin yan At saka, ayaw ko masira ang kinabukasan ko dahil dyan. Ani ng lalaki na agad namang sinang-ayunan ng iba pa. Halata sa mukha ni Jessie ang inis at masama niyang tinitigan ang kanyang mga kasamahan. Kukunan ko lang naman kayo ng picture. Wala naman ako sinabing galawin niyo, mga tanga. Isa pa, hindi ko naman isasama ang mukha niyo. Sige na, tabihan niyo na. Nag-aalangan man ay ginawa pa rin yon ng kanyang mga kasama. Panay ang tawa ni Jessie kasama ang ilan pang babae na kaibigan niya habang panay ang kuha niya ng larawan. Nang matapos na ay sinabi niyang iwanan na nila si Esmeralda. Nag-aalangan man ang ibang mga kasamahan ngunit wala silang magawa. Nagising si Esmeralda nang may tumapik sa kanya. Napabalikwas pa siya ng bangon nang makita ang dalawang matanda na sa wari niya ay mag-asawa. Tinanong siya ng mga ito kung ano ang kanyang ginagawa sa damuhan at bakit puro siya pasa. Nagpalinga-linga lamang siya sa hindi pamilyar na lugar. Nang mapansing punit-punit ang kanyang damit ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ganoon din ang dalawang matanda na nasa kanyang harapan. Agad na ibinigay ng matandang babae ang kanyang balabal at tinanong nila kung taga saan si Esmeralda. Matapos yon ay kanilang inihatid. Maging ang kanyang mga magulang ay nagtaka sa nangyari.
Panayang tanong nila kay Esmeralda kung ano ang nangyari. Para di mag-alala ang mga magulang ay sinabi niyang nadapa siya dahil nagtatakbo siya sa takot nang makakita ng baboy ramo. Kinabukasan, nagtataka si Esmeralda kung bakit ang sama ng tingin ng mga estudyante sa kanya. Binabati niya ang mga ito, ngunit sa halip na batiin siya pabalik, tila kinukutya pa siya ng mga yon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad nang makasalubong niya si Jessie kasama ang mama nito. Estupida! Ano ba? Hindi mo ba nakikita ang dinaraanan mo? Pasensya na po. Ikaw pala yan, Jessie? Kilala mo to? Ay, teka, hindi ba't siya yung nasa picture? Nakikipagkilala ka sa mga ganitong klase ng tao? Mama, kaibigan ko siya. Kaibigan? Kaibigan mong bayarang babaeng ito? Nanlaki ang mata ni Esmeralda sa kanyang narinig. Malinaw na malinaw sa kanyang tainga ang sinabi ng mama ni Jessie. Mababakas naman sa kanyang muka ang pagtataka. Mas lalong umugong sa paligid ang bulong-bulungan. Ano pong bayaran? Sino pong Ikaw! Sa bagay, naiintindihan ko naman. Kapag lumaki ka sa hirap at mataas ang pangarap mo, gagawin mong lahat para lang makamit yon. Kahit pa maging bayaran ka, nakakahiya na nakakaawa. Bawiin niyo pong sinabi niyo. Hindi ako bayarang babae. Kahit mahirap lang kami, marangal ang aming pagkatao. Marangal? Ano yan? Tingnan mo nga yung mga picture na yan. Pinulot ni Esmeralda ang mga larawan at maging siya ay nagulat sa kanyang nakita. Nakahiga siyang nakahubad ang uniforme at may katabi siyang dalawang lalaki na hindi nakikita ang muka. Nanlalaki ang kanyang mga mata na tumingin sa paligid. Kaya pala kakaiba ang pagtrato sa kanya ng mga estudyante. Jessie, ikaw ba may gawa nito? Sabihin mo, ikaw ba? Ano bang sinasabi mo dyan? Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba may gawa nito? Jessie, wala namang tao sa paaralang ito ang may malaking galit sa akin kundi ikaw. Huwag mong idadamay ang anak ko sa kalandian mo. Hindi pa natatapos magsalita si Esmeralda ay sinampal na siya ni Aling Merna. Sandali! Ano nangyayari dito? Ma'am, ang tandaan niyo na po, pumapatol kayo sa bata. Teka, ang dami mong pasa, Esmeralda. Napakasama mo, Jessie. Alam ko na ikaw may gawa nito. Sigurado yan. Sumusobra ka na sa pambimintang mo, ha? Ang mabuti pa, umamin ka na malandi ka. Hinablot ni Jessie si Esmeralda. Tumulong din ang kanyang ina. Inawat naman sila ni Esteban pero nakialam ang mga tauhan ng nanay ni Jessie. Kinaladkad nila sa gitna si Esmeralda at ang ibang estudyante ay naawa sa dalaga at sinabi kay Jessie na hayaan na lamang yon. Ngunit isang titig lang ni Jessie ay tiklop ang lahat. Makinig kayong lahat, lalo ka na Esteban. Ang babaeng mahal mo ay nakikipaglandian sa kung sino-sinong lalaki para lang makapag-aral. Ito ba ang babaeng gusto mo, Esteban? Ito ba? Tingnan mo mga larawan niya. Sa tingin mo ba tatanggapin ng tatay mo ang babaeng ito? Napatingin si Esteban sa mga picture na nasa lupa. Maging siya ay nanlaki ang mga mata. Napatitig siya kay Esmeralda na umiiling-iling, ngunit tila mas nangibabaw kay Esteban ang paniwalaan ang huwad na katotohanan sa larawan. Esmeralda, totoo ba to? Paano mo nagawa to? Esteban, kilala mo ako. Hindi ko yan magagawa. Alam mo yan. Pero ano tong nasa larawan? Paano mo ito ipapaliwanag? Iginalang kita, Esmeralda, dahil akala ko iba ka sa ibang babae. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Saksi ang langit at ang lupa, pati ang mata ng Diyos na hindi ko yan magagawa. Sabihin mo ng totoo, Jessie. Sabihin mo. Sige, sasabihin ko ang totoo. Ginagawa mo nga yan. Tinago ko lang para maprotektahan ka. Hindi kita hinusgahan dahil naunawaan ko na gusto mo marating ang magandang buhay.
Patawad, Esmeralda! Sinungaling ka! Tama na! Mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Akala ko mabuti kang babae at marangal, pero ganyan ka pala. Ang babaw ng pagkakakilala mo sa akin, Esteban. Ang babaw ng pangunawa mo. Pagsisisihan mo ang araw na ito. Sa oras na malaman mo ang totoo, hindi ka patutulugin ang konsensya mo. Alam kong may kabayaran ng lahat ng ito. Sinusumpa akong pagbabayaran mong lahat ng ginawa mo. Hanggang sa pagtanda mo. Wala kang kaligayahang matatanggap sa buong buhay mo. Mabubuhay ka ng puno ng lungkot, bigati at puro pasakit ang dananasin mo. Tandaan mo yan, Jessie! Pagdating sa bahay, nagulat sina Mang Ernesto at Aling Ibyang nang makita ang anak na puno ng putik at dumi ang kanyang damit. Gulo-gulo ang buhok at punit-punit ang uniforme. Napatakip ng kanyang bibig si Aling Ibyang, habang si Mang Ernesto naman ay dali-daling tumakbo, papalapit sa tila wala sa sariling naglalakad na si Esmeralda. Anak, Esmeralda, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang damit mo? Agad na tanong ni Mang Ernesto kay Esmeralda pagkalapit nito sa kanya. Ngunit walang imik lang na naglalakad ang babae, tila ba nagpipigil ng kanyang iyak. Nanatiling nakakuyom ang kanyang mga kamao at nanginginig na lalong nagpapakaba sa dalawang matanda. Anak, narito kami ng nanay mo. Sabihin mo kung ano nangyari. Napaupo si Esmeralda at nagsimula ng umiyak. Hinagod naman ng dalawang matanda ang kanyang likod at sinabing sila ay kanyang kakampi anuman ang mangyari. Nang marinig ni Esmeralda ang sinabing yun, ay umiyak na siya ng napakalakas. Napakasama nila. Magbabayad sila. Ang sasama nila. Magbabayad sila. Kinuha ni Aling Ibyang ang larawan na hawak ni Esmeralda at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Napatakip ng bibig ang ina habang si Mang Ernesto naman ay napakuyom ang mga kamay dahil sa galit. Magbabayad kayo sa pagsira niyo sa buhay ko. Alam ng Diyos na hindi ko ito magagawa, pero bakit hinayaan niya akong malugmok ng ganito? Bakit? Anak ko, Esmeralda, ano ba nangyari sa'yo? Magsalita ka. Anak, sino bang may kagagawan nito? Ano nangyari? Ibyang, hindi tayo papayag na basta na lamang ganito. Kailangan may gawin tayo. Ernesto, naging mabuting tao tayo ng napakaraming taon. Kahit ang pagbabalik loob sa kanya ay ginawa natin, sapagkat ayaw nating kamulatan ng anak natin ang kasamaan. Gusto natin siyang mamuhay ng normal at may takot sa Diyos. Ngunit sa nangyari kay Esmeralda, hindi ko hahayaan ang mga gumawa nito sa kanya. Magbabayad sila, Ernesto. Magbabayad sila. Matitikman nila ang aking galit. Sandali lang, Ibyang. Hindi ito ang tamang paraan. Magsumbong tayo sa mga pulis, sa mga kinauukulan. Masakit man, Ernesto. Ngunit walang batas at hustisya para sa ating lahat sa buhay. Ang hustisya ay para lang sa mayayaman, sa kung sino ang nasa itaas. Magbabayad ang may gawa nito. Ipaparanas ko sa kanya ang tindi ng paghihirap. Naririnig ko ang hinaing at sumpa ng iyong anak, Erneng. Ibibigay ko ang kanyang kahilingan kahit na mapunta pa ako sa impyerno. Alam ko, mauunawaan ng Diyos ang puso ng isang ina, katulad ng pagbibigay niya ng puso niya sa atin bilang ating ama. Ibyang, asawa ko. Esmeralda.
Kinagabihan, ginawa na ni Aling Ibyang ang kanyang ritual para sa kanyang mga abyan o saluguron na 17 taong mahigit niya nang itinatago. At dahil sa kasamaan ng ugali ng iba, ay muli niyang binuhay ang natutulog na dyablo sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nagsuot siya ng damit at balabal na itim, nagsindi ng mga kandilang itim at pinatayo sa sahig na hugis bilog. Sinilip muna niya ang mag-ama sa labas. Nakahiga at tulala si Esmeralda, habang si Mang Ernesto naman nakaupo sa gilid ng papag at hawak ang kamay ng nag-iisa nilang anak. Napatingin si Mang Ernesto sa kanyang asawa. Nababalot ng lungkot ang kanyang mga mata. Alam niya na ayaw na sana ni Aling Ibyang balikan ang masamang gawain na pambabarang. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala na siyang magagawa. Napatangong isinara ni Aling Ibyang ang pinto. Ito ay para harangan ang kabutihang nagnanais sirain ang kanyang gagawin. Alam kasi niyang mananalangin ang kanyang asawa at ayaw niyang makapasok ito sa loob ng silid. Nakita pa niyang napayuko si Mang Ernesto bago tuluyang isinara ang pintuan. Diyos ng kadiliman, pakinggan ang aking dalangin. Bigyan mo ko ng kapangyarihan para parusahan ang mga taong nanakit sa aking anak. Panginoon ng kadiliman, dinggin mo ang iyong abang lingkod. Umusal ng panalangin hindi maintindihan si Aling Ibyang, at tila ba sumasabay sa hangin ang kanyang panalangin habang siya ay nakadipa. Umihip pa ang malakas na hangin kasabay ng kanyang nakakatakot na orasyon. Sino mang nanakit sa aking anak, tanggapin mo ang pahirap na kanyang hiniling. Damhin mo ang pasakit at ipagkaloob ang kanyang sumpa. Iluluwa mo ito tuwing sasapit ang 6:00. Dadamhin mo ang hirap hanggang sa sumapit ang nakatakdang panahon. Namayagpag ang hangin sa kalupaan. Maririnig ang tawa sa malaking bahay ng mga sanwakin. Halakhak na nababalot ng tagumpay sa pagsira sa buhay ng isang inosenteng bata dahil sa kasakiman ng mag-ina. Malamang hanggang ngayon, anak, nagluluksa pa rin ang babaeng yon. Hindi ko mailarawan ang mukha niya kanina. Mama, hindi ba't parang sobra naman yata yung ginawa natin? Kung hindi mo gagawin yon, makukuha mo ba sa Esteban? Natural hindi, Jessie. Dahil kung iisipin mo, kung sa kagandahan lang ay walang-wala ka kay Esmeralda, yaman lang ang meron tayo. Sa tingin mo, kung hindi natin ginawa yon, mapapasayo ba si Esteban? Ano? Natahimik na lamang ang dalaga sa tinuran ng kanyang ina. Natatawa talaga ako kapag naaalala ko. Ay, ganyan ang nagagawa ng pera, Jessie anak. Kaya nating makuha mga bagay na gusto natin. Ayos ka lang ba, Mama? Hinagod ni Jessie ang likod ng kanyang ina. Ubo yun ng ubo hanggang sa sumakit ang kanyang tiyan. Medyo nag-aalala na si Jessie sa nakikita niya sa kanyang mama, lalo na nang makita nitong nagsusuka na ito na halos iluwana ang kanyang bituka. Mama, ano nangyayari sa'yo, Ma? Ador! Ador! Nasaan na ba yung driver na yun? Mang Ador! Ma'am! Uy, madam, ano nangyari? Tumawag kayo ng doktor! Dalian niyo! Aalis na sana si Mang Ador nang magsuka si Merna ng mga sinulid. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ador, habang si Jessie naman ay napapasigaw. Napatingin sa orasan ang driver. 6:00 na. Tila alam na agad ng matanda ang nangyari sa kanyang amo. Mukhang binarang po ang mama ninyo.
binarang siya. Nako, ano nang gagawin natin? Nanlaki ang mga mata ni Jesse sa sinabing yon ng tsuper. Ngunit mas lumaki ang kanyang mga mata nang makita kung gaano kahaba ang isinusuki ni Merna na sinulid. Natapos lamang ito sa pagsusuka nang sumapit na ang 7:00 ng gabi. Agad nilang tinulungan tumayo ang kanyang mama at inihiga sa kama. Mabilis siyang nagpatawag ng doktor para sumuri sa kanyang ina. Samantala, 1 buwan nang hindi nakikita si Esmeralda sa kanilang paaralan. May bahagi ng puso ni Esteban na nag-aalala. Hindi niya alam, ngunit may bahagi sa utak niya na pinagsisisihan niyang hindi muna pinakinggan ang dalaga. Samantala sa bahay nila Aling Ibyang, gumagawa siya ng mga gamot na gagamitin para sa kanyang pambabarang. Tuturuan niya ng leksyon ang sinumang nanakit sa kanyang anak na si Esmeralda. Nanatili pa ring tahimik ang kanyang anak at walang kibo. Ang dating masayahing bata ay naging malungkutin na. Aking alaga, maglakbay ka, alupihan ko. Alamin mo kung sino ang babaeng tinamaan ng aking kulam. Magtungo ka sa bayan. Sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan. Sige na, humayo ka. Pinakawalan ang alupihan at muling nagdasal ng nakakatakot na orasyon. Tila sumasabay sa hangin ang kanyang boses. Diyos ng kadiliman, pahirapan mo ang halangang kaluluwa. Nais kong makaramdam siya ng sakit ng tiyan na halos hindi niya nakakayanin. Anumang dinanas ng aking anak ay doblehin mo. Dinggin mo ang panalangin na nagsusumamong ina. Daranasin niya ang parusang ito hanggang sa hilingin niya na ang kanyang kamatayan. Nagkagulo ang tahanan ng mga sanwakin nang binulabog ng malakas na sigaw ni Merna. Dali-dali namang pumunta si Jesse sa silid ng kanyang ina. Walang doktor ang makapagsabi kung anong klaseng sakit ang dumapo sa matanda. Kaya sinukuan na nila ito. Ayaw din naman magpatingin ng ginang sa albularyo dahil umano ayaw na ayaw niyang mahahawakan siya ng kahit na sinong hampas lupa. Nagulat si Jesse na nagsusuka na naman ang kanyang ina, ngunit puro itim na parang putik ang inilalabas nito. Mama! Mama! Ay, naku po, Diyos ko! Ano nangyayari? Teka, Mama! Mga Dor, tumawag ka ng albularyo! Nasa ganung tagpo si Jesse nang dumating si Esteban kasama ang pamilya nito. Maging sila ay nagulat din sa nasaksihang kaganapan. Sinabi ng ama ni Esteban na magpatawag ng doktor. Sabi ni Jesse, nakailang doktor na sila, ngunit walang nakakaalam sa sinapit ng ina. Kaya nagpatawag siya ng albularyo. Natigil lamang ang kanilang usapan nang sumigaw na naman si Merna. Dali-dali silang pumasok sa silid at halos himatayin ang ina ni Esteban sa kanyang nasaksihan na halos naliligo na sa putik ang matandang babae. Mama! Samantala, sa bahay nila Aling Ibyang, Halika, mahal kong alaga. Ngayon, ibulong mo sa akin kung sino ang taong tumanggap ng aking parusa. tanong niya sa inutusang alupihan. Mababakas sa kanyang muka ang saya nang malaman kung sino ang taong nanakit sa kanyang anak. Ang dating maamong muka ni Aling Ibyang ay nawala na. Animoy dyablo na siya kung ngumiti. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing ganda nung siya ay nagbalik loob sa Diyos. Ang iyong kasamaan na magpapahamak sa iyo. Gisingin mo ang diablong natutulog sa katawan ko. Damhin mo ang bagsik ko, ang bagsik ng paghihiganti ng isang ina.
Sa tuwing sasapit ang 6:00, hindi lang sinulid ang isusuka mo. Itinaas niya ang bote at inilagay ang mga bubuyog. Maririnig ang tawa sa loob ng silid ni Aling Ibyang. Samantala si Mang Ernesto naman ay naiiyak na nakayakap sa kanyang anak na si Esmeralda. Tila nawala sa sarili si Esmeralda, nakangiti ito na parang may sinasariwa. Ngunit iiyak din na akala mo ay may naaalalang mapapait na karanasan. Hindi alam ni Mang Ernesto kung saan siya nagkulang sa Panginoon, ngunit ganun pa man, alam niyang may rason ang lahat. Diyos ko, Amang mahabagin, patawarin mo kung nagkulang kami. Patawarin mo nawa ang aking asawa. Nagagawa niya lamang ito sapagkat siya'y nasaktan dahil sa sinapit ng aming anak. Kaya gusto lamang niya maghiganti. Samantala, sa bahay naman nila Jessie ay tahimik silang nagbabantay sa kanyang ina. Ginagamot ito ng albularyo. Nakahilig ang ulo ni Jessie sa balikat ni Esteban habang hawak ng lalaki ang kanyang kamay. Matagumpay niyang naagaw ang lalaking kanyang pinakamamahal, kaya nagahalo ang saya at lungkot sa kanyang damdamin. Napatayo lamang sila nang lumabas ang albularyo. Napapailing ito na tumingin sa dalaga. Kumusta ho si Mama? Didiretsuhin na kita, Iha. Binarang ang mama mo. Malakas ang mambabarang at wala siyang balak patawarin ang iyong ina. May bagay kayong nagawa sa kanya, kaya kayo ay binalikan. Pakiusap, gawin niyo po ang inyong makakaya. Pagalingin niyo ang mama ko. Babayaran ko po kayo kahit na magkano. Iha, kung ang barang ay nagmumula sa inggit, madali lamang yung gamutin. Nakagawa ng kasalanan at kasamaan ng iyong ina, kaya siya ay binabarang ngayon. Mabubuting tao ang mga sinaktan ng mama mo. Paghingi ng tawad ang mabisang gamot. Gayunpaman, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya. Sige, babalik ako bukas. Gagawa ako ng gamot ngayon. Ay, naku po, Diyos ko. Sino naman na magpapabarang sa aking ina? Huminahon ka. Huwag ka masyadong magpapapaniwala sa mga ganun. Isa pa, hindi naman totoo ang barang. Totoo yun, iho. Isipin ninyong mabuti kung sino nagawan nyo ng kasalanan. Magaling na albularyo si Mang Gaston. Kilala niya ang mga mambabarang dito kaya nasabi niyang mabuting tao ang mga yon. Malamang po ay nagrabyado sila ng inyong ina, Ma'am Jessie. Naiwang walang imik sina Jessie at Esteban. Ang mga magulang naman ng binata ay nakikinig lamang. Nasa ganoon silang tagpo nang sumigaw na naman si Merna. Nagkatinginan pa sila at dali-daling pumasok sa silid. Nang buksan nila ang pinto ay nagsigawan sila sa dami ng bubuyog. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga yun, kaya agad na binuksan ni Esteban ang mga bintana. Napatakip ng bibig si Jessie nang makitang sa bibig ng kanyang ina lumalabas ang mga bubuyog kasabay ng sinulid. Mama, Diyos ko po, ano nangyayari? Huwag ka mag-alala, Mama. Gagaling ka. Sino mga taong yan? Si Esteban at ang kanyang pamilya, Mama. Mama, kailangan lakasan mo ang loob mo. Hindi ko kayang mawala ka, Mama. Tinawag ng kanyang ama si Esteban. Hinagod muna ng binata ang likod ng kasintahan at sumunod sa kanyang magulang. Umalis na tayo. Ayokong madamay pa tayo sa nangyayari sa buhay nila. Marahil totoo nga ang sinabi ng katulong nila na masama ang ugali ng mag-inang yan, kaya binarang. Halika na. Pero Papa, kailangan ako ni Jessie. Sabi ko halika na. Wala nang pero-pero. Sige na, Esteban. Sundin mo na ang papa mo.
Lumabas ang magulang ni Esteban nang hindi nagpapaalam kay Jesse. Nananatiling nakatayo si Esteban nang tawagin siya muli ng kanyang ama. Napalingon siya kay Jesse at sinabihang siya ay babalik. Ihahatid lamang niya ang kanyang mga magulang. Napatango naman sa kanya ang dalaga. Mama, sa tingin ko si Esmeralda. Humingi na po tayo ng tawad sa kanila at aminin natin ang totoo. Nahihibang ka na ba? Hindi tayo hihingi ng tawad. Hayaan mo na lang ako mamatay kesa humingi ng tawad sa mga hampas lupang yon. Pero Mama, hindi rin po ako magiging masaya kung mawawala kayo sa buhay ko. Jessie, anak. Mama, pakiusap. Hindi na makapagsalita pa si Merna dahil panay ang kanyang pagsuka ng sinulid. Hindi naman tumitigil sa pag-iyak si Jessie habang nakikitang nahihirapan ang kanyang ina. Nakapagpahinga lamang ito nang sumapit na naman ang 7:00 ng gabi. Nakatulog yun ng mahimbing, dala ng matinding pagod. Pinagmasdan ni Jessie ang kanyang ina. Nangayayat na ito at namumutla. Hindi na ito ang kanyang dating mama na maganda at sopistikada. Ngayon ay parang butot balat na lamang si Aling Merna. Kinabukasan, muling bumalik ang albularyo para gamutin ang ina ni Jessie. Natutulog pa ito nang siya ay dumating. Pinapasok naman ni Elsa si Mang Gaston. Si Jessie ay naghahanda na para pumasok sa paaralan at susunduin ni Esteban. Habang naghahanda ang dalaga, ay naririnig niya ang sigaw ng kanyang ina mula sa silid nito. Kaya naman dali-dali siyang nagtungo sa kanyang mama. Naabutan niyang nakatayo lang sina Mang Gaston at Elsa habang pinagmumumura ng kanyang ina. Mama, tama na po. Sabihin mo sa akin, sino ang hampas lupang yan? Mama, siyang gumagamot sa inyo. Gumagamot? Ang hampas lupang ito? Ay, nako. Mamamatay na lamang masama pa rin ang ugali. Doktor ang kailangan ko, hindi ang kung sino-sinong hampas lupa. Palayasin mo yan ngayon din. Mama! Natahimik si Aling Merna, maging ang palabas na sanang si Mang Gaston ay napahinto at napalingon kay Jessie. Habang ang dalaga ay nagpipigil ng kanyang galit at nakakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang mga hita. Kasalukuyan silang nasa ganoong tagpo nang biglang dumating si Esteban. Tama na, Mama! Tama na! Walang doktor na makakagamot sa'yo. Lahat sila sumuko na. Bunga lang to ng pagkakasala natin, Mama. Hanggat hindi ka humihingi ng tawad, hindi ka gagaling. Manahimik ka, estupida! Anong kasalanan ang sinasabi mo? Kay Esmeralda, Mama. Yung ginawa natin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Esteban nang marinig ang sinabing yon ni Jessie. Pumasok siya na ikinagulat ni Jessie at maging ng kanyang ina. Napaiyak si Jessie nang makitang mababakas sa mukha ni Esteban ang matinding galit at pagtatanong. Totoo ba yung narinig ko? Jessie, ano yung ginawa ninyo? Bago pa man makapagsalita si Jessie, ay sumigaw na si Merna. Nanlaki ang mga mata ni Jessie nang makitang lumolobo ng hugis bilog ang balat ng kanyang ina. Maging si Esteban ay nagulat din sa kanyang nakita. Agad na lumapit si Mang Gaston sa ginang at dali-daling ginamot ang lumolobong balat ni Aling Merna na namumula at tila puputok na. Samantala, sa bahay naman ni na Esmeralda ay tila mayroong natutuwa sa nangyayari sa ina ni Jessie. Ito na ang pighating hinahangad ng anak na maramdaman ng kanyang dating kaibigan.
Ibiyang, asawa ko. Tama na, asawa ko. Itigil mo na yan. Tingnan mo, Ernesto. Ang ginawa nila sa nag-iisa nating anak. Nawala na siya sa sarili dahil sa kanilang kasakiman at kasamaan. Sa tingin mo ba, kapag tumanda tayo't namatay, ano ang mangyayari sa kanya? Sino ang mag-aalaga sa anak natin? Sino, Ernesto? Ibiyang, nagkakasala na tayo sa Diyos. Tama na. Kung nasa kanyang katinuan si Esmeralda, natitiyak kong hindi niya ito magugustuhan. Nagdurusa ang anak natin, Ernesto, dahil sa kasamaan ng ibang tao. Saan tayo nagkulang? Saan tayo nagkamali? Ano, Ernesto, ang hindi natin nagawa para sa Diyos? Ginawa ko naman ang lahat. Nagbago ako. Naging mabuti akong tao para sa iyo at sa aking anak. Tinalikuran ko ang dati kong ginagawa para lamang kalugdan niya ako. Pero bakit hinayaan niya mangyari ito? Bakit, Ernesto? Kinalugdan ka niya, Ibiyang. Kaya niya tayo biniyayaan ng anak. May mga rason kung bakit nangyayari ito. Marahil isa itong pagsubok sa atin. Pagsubok sa ating pananampalataya at katapatan. Naging mahina tayo. Ikaw, nagpadala ka sa bugso ng iyong damdamin. Hanggat hindi sila humihingi ng tawad, dadanasin nilang mag-ina ang hirap at pasakit. Yan ang panata ko sa aking abyan. Kung nagdurusa sila, yun ay dahil sa kasamaan ng kanilang puso. Hindi ko nakagagawan yun. Niyakap na lamang ni Mang Ernesto na mahigpit ang kanyang asawa. Alam niyang mas malakas ang kabutihan ng puso ni Aling Ibiyang sapagkat hindi malakas na barang ang kanyang ginawa. Kung gugustuhin ng babae ay mas malakas pa ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap lamang ay kaya niyang patayin ang kanyang bibiktimahin. Hayaan mo na akong tapusin ang aking nasimulan. Pagkatapos nito, aalis na tayo sa lugar na ito. Lilipat tayo ng panibagong lugar kung saan mas marami ang mabubuti ang puso. Nauunawaan kita, asawa ko. Nauunawaan kita. Samantala, sa bahay naman ng mga San Joaquin, bumugso ang galit ni Esteban para kay Jesse. Hindi niya lubos akalain na magagawa ni Jesse ang bagay na yon. Sinira nito ang maganda nilang pagkakaibigan ni Esmeralda. Hinusgahan niya ang dalaga na di man lang inaalam kung ano ang katotohanan. Esteban, nagawa ko lamang yun dahil mahal kita. Lintik na pagmamahal yan, Jesse. Ang sama ng pagmamahal mo. Ilang demonyo bang sumapi sa'yo para sirain mo ng gano'n si Esmeralda? Mabuting tao ang kanilang pamilya. Mga taong walang ibang hangad kundi ang mamuhay ng marangal at mapayapa. Nagagalit ka sa akin dahil sa kanya. Nagagalit ako sa iyo dahil demonyo ka. Kayo ng mama mo. Kaya kayo pinarurusahan dahil sa kasamaan nyo. Sasagot pa sana si Jesse nang biglang sumigaw ang kanyang ina. Nanlaki ang mga mata niya nang pumutok ang mga lumulobong balat. Mas nagulat sila dahil umuusok pa yon na tila binuhusan ng asido. Panay ang sigaw ni Merna habang si Gaston ay panay ang tapal ng mga halamang gamot para maibsan ang hapdi na nararamdaman ni Aling Merna. Ngunit pinagtatapon lang yon ng babae at pinagsisipa si Gaston, kaya naman ito ay natumba. Mama, ano ba? Sinabi ko na palayasin mo na ang paslupang ito. Doktor ang kailangan ko.
Wala na nga doktor na gustong gumamot sa inyo, Mama. Wala na. Si Mang Gaston na lamang ang makakagawa ng paraan o ang paghingi natin ng tawad sa ginawa nating kasalanan. Hindi ko gagawin yan. Kung ganon, mas mabuti pang hilingin mo na lamang na ikaw ay mamatay na. Nanlaki ang mga mata ni Jessie, pati na rin ang iba nilang mga kasamahan dahil sa kanilang narinig. Ngunit seryoso ang muka ng albularyo sa kanyang tinuran. Bawiin yung sinabi niyo. Hindi, dahil yun na lang ang tanging paraan para matapos na ang paghihirap niya. Nawala sa katinuan ng dalagang inyong sinira. Naging miserable ang kanyang buhay. Ang dating dalagang masayahin ay wala na sa kanyang katinuan dahil sa kasakiman at kasamaan ninyo. Tulungan mo na lamang ang mama mong mamatay. Tutal hindi rin naman sa langit ang kanyang punta. Mukhang nagkamali si Esmeralda na pagbigyan ng pag-ibig ko. Dahil ang sabi niya sa akin, mahal mo daw ako. Minahal kita, Jessie, at nagpasya kong ituring na lang na kapatid si Esmeralda. Sapagkat pareho kaming walang kapatid. Pero nagkamali ako. Demonyo ka pala. Esteban! Esteban, sandali! Buntis ako! Dinadala ko ang anak mo! Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng binata at nagtuloy-tuloy ito sa paglabas. Napaupo si Jessie at humagulgol ng iyak. Ang katulong naman at ang driver ay lumabas na at tila walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Napatingin lang siya nang makitang sumisigaw ang kanyang mama dahil sa hapdi. Ngunit sa halip na maawa ay mas bumugso ang inis niya sa ina dahil napakatigas ng puso nito. Wala na tayong magagawa, Mama. Tiisin mo na lang ang hapdi. Gusto mo yan kaya tiisin mo. Masyadong matigas ang puso mo. Kaya pagdusahan mo yan. Estupida! Yan pang igaganti mo sa Hanapin mo na lamang ang gumawa nito sa akin at ipapatay mo! Mama, sukdo lang na yung kasamaan mo. Kahit mapatay mo ang gumawa sa iyo niyan, wala nang magbabago. Hindi ka ba natatakot sa Diyos, Mama? Masyado ka mapagmataas. Samantalang nung hindi ka pa napulot ni Papa, isa ka rin namang bayarang babae. Manahimik ka. Wala kang utang na loob. Bakit? Kung hindi kita kinuha nung bata ka pa, di sana hindi ka ganyan ngayon. Ha? Anong ibig niyo sabihin, Mama? Hindi kita tunay na anak. Anak ka ng papa mo sa kanyang kirida. Pero ganun pa man, minahal at binigyan kita ng marangal na buhay. Napaupo si Jessie dahil sa kanyang narinig. Nagsisigaw si Merna dahil muling lumobo ang kanyang balat at pumuputok na nagdudulot ng hapdi. Pagsapit ng 6:00 ay muling nagsusuka ng sinulid si Merna na sinasabayan ng maraming bubuyog. Dali-daling binuksan ni Jessie ang mga bintana, saka lamang niya napagtanto na magtatakip silim na pala. Napalingon lang siya sa kanyang mama nang sumigaw ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga uod na di niya alam kung saan nanggaling. Samantala, nagtungo naman si Esteban sa bahay ni Mang Ernesto. Kasalukuyan noong nagpapakain ng manok ang matanda habang si Aling Ibyang naman ay inaalagaan si Esmeralda. Nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang kubo habang sinusuklayan ang nawawala sa katinuang anak. Nagulat si Mang Ernesto nang siya ay makita, habang si Aling Ibyang naman ay walang reaksyon ang muka. Mas nagulat si Mang Ernesto nang lumapit sa kanya si Esteban na umiiyak sabay luhod. Patawarin niyo po ako, Tatay Ernesto. Patawad po kung hindi ko naprotektahan si Esmeralda. Wala po akong alam. Kung hindi pa sinabi ng albularyo ang nangyari, hindi ko po malalaman. Hindi nagsalita si Mang Ernesto.
Nakatingin lang siya kay Aling Ibyang na nakatingin din sa kanila. Maya-maya, tumayo ang ilaw ng tahanan at biglang nagsalita. Tingnan mo ang kasakiman nila. Dahil doon nawala sa katinoan ang anak ko. Mahirap lang kami pero marangal ang aming pagkatao. Dito namin piniling manahan sa liblib na lugar na ito sapagkat ayaw namin makasakit ng iba. Ngunit masyado silang malupit, mapagmataas, at masyadong makasarili. Tingnan mo ang anak ko. May babalik ba nila ang dati niyang sigla? May babalik ba nila ang dati niyang mga ngiti? Bilang isang ina, ako'y naghihinagpis sa sinapit ng aming nag-iisang anak. Hindi niyo alam kung paano namin hiningi ang batang ito sa Diyos, tapos sisirain lang ng mga sakim ang kanyang buhay. Nay, pinagsisisihan kong naniwala ako sa kanila. Alam po ng Diyos na nagsisisi ako. Nay, pakiusap bigyan niyo ako ng pagkakataong makausap si Esmeralda. Nagsusumamo po ako, Nay. Hindi na umimik si Aling Ibyang at tumalikod na lamang. Napatango naman si Mang Ernesto bilang tugon sa kanyang hiling. Alam naman kasi ng matanda na naging mabuti si Esteban kay Esmeralda at nakita nila kung paano nito inalagaan ang kanilang anak. Hindi kasalanan ni Esteban ang nangyari. Ang tanging pagkakamali lang niya ay naniwala siya agad sa kanyang nakita. Lumapit si Esteban. Nahabag siya sa sinapit ng dalaga. Nakatulala lang ito at wala sa sarili. Esmeralda? Pagtawag niya, ngunit hindi man lang tumingin sa kanya ang dalaga. Napaiyak si Esteban sa sinapit ni Esmeralda. Nawala na ang dati nitong masayang mata at muka. Esmeralda, ako to, si Esteban. Nang hawakan niya ang pisngi ng dalaga, ay napatingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay tila ba inaalala kung kaninong kamay ang may hawak sa kanyang muka. Napangiti lang ang dalaga, ngunit may luhang namuo sa kanyang mga mata. Nagulat si Mang Ernesto sa kanyang nasaksihan at agad na lumapit sa dalawa. Esmeralda, tutulungan kitang ibalik ang lahat sa dati. Magpapagamot tayo. Alam ko nagagaling ka. Ang mama ko ay doktor ng mga ganitong kaso. Tutulungan ko kayo. Kakausapin ko siya. Huwag kayong mag-alala. Mabait ang mga magulang ko. Esteban? Napatingin silang lahat kay Esmeralda. Hinawakan na mahigpit ni Esteban ang kanyang muka. Gusto ko nang umuwi kina tatay at nanay. Namimiss ko na sila. Baka nag-aalala na sila sa akin. Napaiyak na lamang ang mga magulang ni Esmeralda at niyakap siya ng mahigpit. Maging si Esteban ay napaiyak na rin, kaya nagpasya siyang ipasuri si Esmeralda bilang tulong niya sa mga magulang ng dalaga at maibsan ang kanilang mabigat na pasanin at pighati. Lumipas ang mga araw, naging balakid na para kay Jessie ang kanyang ina. Kahit anong gawin niya ay ayaw nitong humingi ng tawad, dahilan para mas lumala ang nararamdaman niya sa katawan. Mas tumindi pa ang kanyang pagsusuka ng sinulid at ang masama pa nito, lumobo na ang kanyang tiyan. Sa tuwing sasapit ang 6:00 ay umaalon-alon yun na para bang may lamang maraming tubig. Nagtungo siya sa simbahan nung araw ng linggo. Napansin niya ang sasakyan ni Esteban na nakaparada sa may simbahan. Napahawak siya sa kanyang tiyan na noon ay mag-iisang buwan na. Kinakabahan man ay bumaba si Jessie para magtungo sa simbahan. Ngunit nagkasalubong sila ni Esteban kasama si Esmeralda na wala sa sarili at akay-akay ng kanyang ama.
Nagulat si Jessie sa kanyang nakitang sitwasyon ni Esmeralda. Jessie, anong ginagawa mo dito? Magsisimba. Ikaw? Ibig kong sabihin, ang tagal nating hindi nagkita. Magandang umaga, Esmeralda. Kumusta ka na? Hindi ka niya makikilala, Jessie. Ito naging epekto kay Esmeralda ng ginawa niyo ng mama mo. Wala na siya sa kanyang sarili. Napatakip ng bibig si Jessie dahil sa kanyang narinig. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Hindi niya alam na hahantong sa ganoon si Esmeralda. Masama rin talaga ang kanyang ginawa. Pinabugbog niya ang kaibigan at ginawan ng hindi totoong kwento para sa kanyang pansariling interes. Hindi na siya nakaimik pa. Sinundan na lamang niya ng tingin ang papalayong sina Esteban, Esmeralda at ama nito na si Mang Ernesto. Nagdadalang tao ang babaeng yon? Biglang nagkatinginan sina Mang Ernesto at Esteban dahil sa tinuran ni Esmeralda. Napatingin din siya sa papasok na si Jessie sa simbahan. Mahaba ang araw, ngunit napakadali lamang ng oras. Nakaupo si Jessie sa tabi ng ina nang bigla na lamang itong nagsalita. Jessie, anak, aabutan ko pa kaya ang iyong karawan? Mama, kailangan mo mabuhay na matagal. Gusto kong masilayan pa ng anak ko ang kanyang lola. Buntis ka? Sino ang ama? Si Esteban po, Mama. Kaya lamang baka hindi na siya bumalik sa akin. Ito na marahil, Mama, ang kabayaran ng lahat ng kasalanan ko. Marahil ay ito na ang sumpa sa akin ni Esmeralda na hindi ako magiging masaya hanggang pagtanda ko. Nakagawa ako ng malaking pagkakasala dahil sa ginawa ko. Nasira ko ang buhay niya. Nasa ganoon silang pag-uusap nang bigla na namang magsuka si Merna. Sa pagkakataong yun ay puro tubig at sinulid ang kanyang isinusuka. Patuloy sa pag-agnas ang kanyang balat at paglabas ng mga bubuyog. Minsan ay may uod pa yung kasama at mayroong pagkakataon na nakakasulasok na ang isinusuka ng kanyang ina. Mama, pakiusap. Humingi na tayo ng tawad. Para sa akin at para sa inyong apo. Magpagamot ka na kay Mang Gaston. Kailangan ka namin ng apo mo, Mama. Anak, tama ka. Hihingi na tayo ng tawad sa kanila. Kinabukasan, inimbita ni Jessie ang pamilya ni Esmeralda sa kanilang bahay. Ayaw pa sanang sumama ni Aling Ibyang, ngunit nakiusap ang dalaga dahil hindi na umano nakakalakad ang kanyang ina. Animoy butot balat na lamang ito. Kasama si Esteban, nagpunta sila sa bahay nila Jessie. Inalalayan ni Esteban si Esmeralda dahil wala ito sa kanyang sarili. Kasabay nilang dumating ang manggagamot na si Mang Gaston. Napatingin lang siya kay Aling Ibyang at yumuko ng bahagya. Napayuko lang din ang ginang bilang tugon kay Mang Gaston. Tuloy po kayo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Dito po tayo sa silid ni Mama sa itaas. Sumunod naman sila kay Jessie. Maganda ang bahay ng mga San Joaquin. May malaking sala sa itaas at sa ibaba. Nilibot nila ang paningin sa kabuuan ng tahanan. Mababakas sa lugar na yon ang lungkot. 1 buwan na lang at sasapit na ang Pasko. Ilang buwan din ang paghihirap na dinanas ni Aling Merna. Maiiwan dito sa labas ang aking anak. Ako na lang at ang aking asawang papasok sa loob, kasama ang albularyo. Sige po.
Papasok na sana sila nang tawagin siya ni Esmeralda. Nakatingin ito ng diretso sa kanila. Napatakip naman ng bibig si Aling Ibyang. Nay, patawarin na po natin sila. Magpapasko na po. Panahon po ng pagmamahalan. Panahon na rin po siguro upang tayo'y magpatawad. Dali-daling tumakbo si Mang Ernesto at Aling Ibyang para yakapin ang kanilang anak. Tanging iyak nila ang maririnig sa buong kabahayan ng San Joaquin. Hinagod ni Aling Ibyang ang nakatulalang si Esmeralda. Alam niya nagagaling ito at nagpapasalamat siya sa Diyos dahil naging mabuti pa rin ito sa kanila. Lalo na sa kanya sa kabila ng kanyang nagawa. Pumasok na sila sa loob at napaiyak si Aling Merna. Agad siyang nanghingi ng tawad kina Ibyang at Mang Ernesto. Alam kong malaki ang pagkakasala ko. Patawarin niyo sana ako. Hindi sapat ang paghingi ng tawad sa ginawa ko. Pero sana'y mapatawad niyo kami ng anak ko. Sa Panginoong Diyos ka humingi ng tawad. Nang sa ganun ay amin ka ring mapatawad. Pagsapit ng 6:00, isasagawa natin ang panggagamot. Sumapit na nga ang nakatakdang oras nang magsimula ng magsuka si Merna. Ginamot siya ni Mang Gaston habang inaalis ni Aling Ibyang ang kanyang mga itinanim. Inalis niya ang sinulid at ang mga bubuyog. Ngunit laking gulat niya nang magsuka ito ng uod at lumobo ang kanyang tiyan. Napatingin siya sa tiyan ni Merna. Napatingin siya sa mga uod at kay Gaston. Napatingin din ang albularyo sa kanya. Hindi ako may gawa nito. Hindi ako humantong sa ganito. May iba pang mambabarang na sumabay sa ginagawa ko. Kung ganoon, sa tingin mo, sino? Taong mas matindi ang galit. Ilang taon niya na yung kinikimkim. Mukhang naririto siya. Naintindihan ni Mang Gaston ang kanyang sinabi, kaya agad na ipinatawag nito si Elsa. Nagkunwari namang nagtataka ang babae, ngunit diniretso siya ni Aling Ibyang. Huwag mong isadlak ang buhay mo sa nagliliyab na apoy. Naroon na ako. Madilim, mainit at walang humpay na paghihirap. Dalisay ang Panginoon. Nakikita niya ang iyong paghihirap. Habang maaga, itigil mo na. Alam kong laking masama akong amo, Elsa. Patawarin mo na ako. Pero gusto kong malaman mo na nagpapasalamat ako na hindi mo ko iniiwan. Nagagawa ko lamang yun dahil sa pagmamahal ko kay Jessie. At natatakot akong mawala siya. Alam ko na ikaw ang kanyang ina. At alam ko, ikaw ang minahal ng aking asawa. Patawarin mo na ako. Napatayo si Jessie nang malaman ang totoo. Napuno ng luha ang tahanan ng mga San Joaquin ng mga sandaling yun. Nagkapatawaran, humingi ng tawad at muling nangibabaw ang pagmamahalan. Delikadong barang ang ginawa ni Aling Elsa, ngunit sa tulong ni Aling Ibyang at Mang Gaston ay natanggal din ito. Nung mga oras na yon ay nangibabaw pa rin ang kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy naman ang gamutan ni Esmeralda hanggang sa bumalik na siya sa katinuan. Ikinasal si Esteban at ang kanyang kasintahan na si Jessie. Muling naging matalik na magkaibigan ang dalawa.
Sa bahay naman nila Jessie, nagtrabaho si Aling Ibyang kasama ni Aling Elsa at mabait na si Aling Merna. Taon 1,088. Ikinasal sina Esteban at Jessie at ito rin ang taon na isinilang ang kanilang anak. Samantala, si Esmeralda naman ay nakapangasawa na rin at naging masaya ang kanilang pamilya. Yun, maraming salamat po sa pakikinig. Pasensya na po kayo ngayon. Marami lang po tayong ginagawa kaya hindi po tayo makakapag-shoutout. Pero wag po kayo mag-alala. Lahat po na nagpapa-shoutout, inililista po ni Kwentong Enteng. Hindi man sa susunod na video, sinisiguro ko po na sa mga susunod pa, masya-shoutout po kayong lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat mula sa Kwentong Enteng.